Welcome back. Ito na tayo. Hanapin ko dito yung pang-testing natin dito sa keyboard. Specifically sa USB cable na ginagamit nito. Ito. Ito lahat mga pang-testing ko sa mga kable ito. Simula sa kable ng Olympia typewriter. Electronic typewriter na ginagawa namin noong araw hanggang sa mga keyboard ngayon, mga mouse ngayon. USB. Dali, ba't di ko makita ang aking pang-tester? Ito na yun. Nasabi ko sa inyo. May connector ako dito na female. Pagsaksakan itong kable ng USB, yung isang side ng USB. Yung sa board yun, kasaksak na. Yan. Tapos yung kabila, yung papasok ng laptop, desktop, dito papasok sa ginawa kong USB tester. LED lang ginagamit nito. Bali, 4 lang na wire to which is green, blue, white, tsaka red. Yan lang ang kadalasan ng mga wire ginagamit nito. So ito na yon, nakakabit na pareho. Gagamitan natin ng tester na digital. Naka-range tayo sa diode. Diode range. Ito, diode. Clock na tester. Digital. So, sukatin muna natin kung may open ba siya dito or what. Ito na siya. Yung negative ng tester, naka diode range tayo dito sa side ng LED sa cathode. Ito, sama-sama yung cathode dito, pinagbuhol to. Diyan yung negative. Yung positive naman, yung negative ay positive ito ng tester dito naman sa connector na isang end, isang side ng USB cable to. So pagka kinabit ko yan, kinabit natin yan, makikita nyo, napapansin nyo, umiilaw yung lahat ng LED. Yan kikita nyo. Kita nyo, may ilaw lahat. So, walang putol yung LED. Kasi kung may putol yan, magkukurap yan, biblink yan. Wala siya. So, buo ang ating kable. So, yung problema natin ay nasa board na mismo ng keyboard.
So, kung ganun mangyari na andun na sa keyboard yung sira sa electronics, malabo na natin ma-repair yun. Pero kung dito lang na sira, dito sa ano na ito na ganun palagi yung nangyayari, nagkakaroon na putol dito, naglulus dito, nag-open dito. So madali lang ang remedyo doon. Puputulan lang ito, paglampas dito sa curvature na ito, sa bend na ito dito, ayan. Tapos ihinang mo uli. Direkta mo na doon sa board. Or idugtong mo, pwede rin idugtong dito sa natitirang kwan. Kasi hindi naman umano itong kwan, kabila. Yung kabila lang naman yung ano dyan, yung naglulus. Kasi yun ang nasa labas. At kadalasan yun talaga ang napuputol. So since na wala siyang loose dito, tingnan natin kung magagawa natin itong keyboard mismo, kung makukuha ba sa linis store or hindi. So nagbabaklas tayo nito. Tingnan natin kung kaya pang ayusin. Dito pala sa ano na ito, hindi lang naman digital tester. Kung wala kang digital tester na available, at kung sanay ka sa analog tester, pwede namang analog tester ang gamitin natin bago tayo pumunta dun sa isang ano. I-times 1 na natin yung kwan sa ano, tester, sa analog tester. Tapos yung positive naman ito, reverse to eh. Yung mga digital kasi nagawa ng Japan or China, pagdating sa resistance, yung positive dito, negative ito. Yung negative, positive, vice versa. Di ka sa digital, yung positive sa resistance at saka sa voltahe, positive pa rin, negative pa rin, hindi nagpapalit. Yun lang yung pagkakaiba. So, itong positive natin dito sa ano ito, ng tester, tanggalin natin yung sa digital, palitan natin ng sa analog. Ito yun, analog out muna, ay digital analog out muna, papalit muna sa inyo yung analog. Ayun, mas maliwanag pa yung ano ng analog, kasi supply yan eh, yung battery yan na lumalabas dyan, yung 2.3 volts yata, almost 3 volts, you know, naka-register sa kwan, 3 volts. Yun yung ano sa R times 1, yung voltahe, yun ang lumalabas dito sa test prod. So yun, kitang kita mo yung ilaw na nag-glow siya. So buo yung kable. So yun, baliktad lang, yung dating negative ay positive na yung test prod na nakakabit, yung dating positive naman negative, reverse lang. So yun, dapat may pan-testing kayo na ganito, kasi kadalasan ang sira ng mga keyboard napuputol lang. So hirap testingin ito na isa-isahin mo dahil dito sa kabila nakatago yan eh, medyo dudukutin mo doon sa loob. Yan o, yan ang mga tester yan. Tapos yung kabila tutukan mo rin, naka R times 1 ka o naka buzzer ka. Ito may buzzer tong ano ito eh, pa isa-isa lang. Yan, may buzzer ito. So paghanap nito, kung may open siya or ano, continuity, mag ano ka ganyan, hanapin mo dito. Mas matagal na trabaho yon. Samantala kung yan samantala kung mayroong tester ka, isang tingin mo lang, alam mo agad kung sira o hindi. So tapos na tayo dito, hindi sira ito, buo ito. So ito lahat to mga pan-testing ko to sa mga kable. Ito sa
PS2 naman na kwento ng computer na mouse o keyboard. Sinasaksak lang dito yung PS2 cable para ma-check mo kung may open or wala. So, pati sa LAN, may pang-check din ako ng LAN cable dito na para sa computer. Anything na connected sa computer, meron ko. At saka mga video games. Ito sa PlayStation to, yung controller ng PlayStation. Tapos mayroon din yata ako na para sa Xbox. Hindi ko lang alam kung meron. Ito sa Xbox ito. Pat-testing rin ng ano to, kable. Or controller din. Marami pa yan. Pan-testing ng BGA naman to. BGA cable, pan-testing. Ito, BGA rin to. Meron pang LAN cable tester. Ito, USB. Ito sa LAN cable naman to. Tester ng LAN cable, puro LED lang ginagamit. Visual lang. Lahat. Puro LED. Ito yung unang-unang ginawa ko noong 1990s pa. 87 pa siguro to. Pan-testing ko noong araw sa flat ribbon cable ng Olympia Electronic Typewriter. 20 na version na connector. Yun lagi nasisira. May pan-testing ako, so mabilis din yung pag-check. Isang ano lang, alam mo na kagad kung sira o hindi. Yung katabi, yung pang-check dati ng ano ng family computer. Yung joystick, yung controller din to. Yung DB9 yata to. DB9 connector. So, puro yun nagagamit ko. Napakinabangan ko lahat. Ito yung pinakamatagal na na-invento ko. 1980s, 90s pa. Hanggang yung buhay pa at gumagana pa. Pati yung mga computer na yun, HDMI cable. Pwede rin magawa ng pan-testing yan. Kailangan lang laging may ano ka, female socket. Ayun ito. PS2 cable or mouse. Pang-testing din to. So, kabila, may LED rin. Visual check lang. So, mas madali mag-check pagka mayroon kang kompletong pag-testing. Kung wala, ay matagal na trabaho yun. So, ito, malamang sa board na ang problema nito. Di kaya, may bumuhos na dito sa ibang parte ng ano, hindi lang nakikita. Dito sa board niya. Kung wala naman oh. Subukan nating linisin ng konti. Yung mga contact niya baka may nagdidikit lang dito. Nagsushort kaya pag may nagshort na isang key dito, apektado na lahat. Ito, may malagkit dito. May trace na natapunan ng ano dito. Soft drinks malagkit oh. Kaya bali short siya. Ayun, oh. Yun ang sira nito, kaya ayaw gumana. Malagkit, soft drinks ito. Yun pala ang problema niya. Natapunan ng soft drinks. Karamihan naman na hindi lang check. Mga kanyang problema. Hindi lang inaamin ng partner ko doon o mga naglalaro nito na disgrasya nila at natapunan ng soft drinks. Takot sila, baka pabayarin sila. So, pupunasan na natin. Tagay ko pagkatapos ito, ayos na ito. Patuyuin lang itong natapunan ng soft drinks. Tapos i-assemble na natin. Okay na. Thank
Kita naman na ano yun, nabasa. Yun yung kalaban ng mga mouse keyboard kasi sa mga computer shop, bawal yung soft drinks nakalagay doon. No foods and drinks allowed. Kasi nga sensitive yung mga gamit. Pagka nabasa, may electronics sa loob. Yan ito. Linya to ng kwan, puro signal tong kwan ito eh. Signal lines ito eh. Kaya pagka nabasa, apektado na yung operation ng IC nito. Nalkit. Sabi ko nga ba eh, baka may spill na soft drinks dito eh. Hindi natin nabuksan yun. Inassume natin na sira yung board, yung IC. Tinakip. Hindi natin alam na nabuhusan lang pa ng soft drinks kaya gumana. So kailangan talaga i-try mo muna. Kaya mamaya magawa pa, baka minor lang sira. Ganito, minor lang naman sira. Dahil nabasa lang, natapunan na ng soft drinks kaya tumigil paggana. So this time siguro baka okay na ito. Lalagay na natin yung tinanggal natin dito. Ganito. Screw natin uli. Mas mabuti nga kung ganito lang. Kasi kung may putol dun sa ano, maghihinang pa tayo. Dun sa kable kanina, sa wire. Dapat nawala din yung hinangin doon. Pwedeng idugtong lang na hindi hinangin. Pero mas maganda yung nakahinang kasi mas maganda yung contact niya. So, I hope na gumana na ito. At may share ko sa inyo na ganito ang ginagawa pagka nasira yung keyboard. So, try muna natin. Nag-shutdown na yung ano, walang signal. Yung smart TV. Kapit muna natin yung cable. Kakabit na. Matay na yung monitor nating malaki. Yan, kabit na. Assemble na natin. Natin may pipindot kung wala yung mga numeric keypad niya. Wala namang matapon dito kasi naka-lock yung mga individual keypads, mga number, mga characters. Yan o. Yung kagandahan yan snap mo lang. Parang walang nangyari. Hoy! Pinaiwan ba? Pinaibalik yung pinaka-spring niya. Kaya pala ayaw bumalik. Lubog yung mga keypad. Balik yung cushion spring niya, kumbaga. Parang bubble wrap. Gulat ako, ayaw gumana.
Hindi lang matapos na ito. Yan mo, may nakalimutan pa. Ito, dapat nakaipit to sa ilalim to. Hindi nasama. Masyadong malapit. Di nakikita sa camera ang ating ginagawa. Walang magnet yung isa. Wala yung hasaan ko ng magnet. Yung magnetizer sa kabila. Dapat nahasa para kakapit yung tornilyo sa screwdriver. Doon sa kabilang side ng lamesa. Yan na, balik na. So, salpak natin uli. Nilagyan ko ng tanda yan kung kailan ko ni-repair. Sinusulatan ko. Yun, mabalik na siya. Lagay ko, okay na yan. So, testing natin. Salpak natin dito sa ating laptop. Pwede rin dito. Saan pwede? Nga. Testing natin. Yun. Na-detect na ng your device is ready to use. So, ibig sabihin, gano'n na ito. USB composite device, ready to use. USB input device, ready to use. USB input device, ready to use. Close. Yun, nakikita pa doon sa malaking TV. Yun, nakikita na. Tignan natin. Testing mic. Nga. Uy! Kumana. Ayun, kikita yun sa keyboard. Kumana na. Ito. Yung dating, magbiblink na. Hindi na nakasteady. Hindi kaya dati. Kaya gumalaw. Tapos caps lock, umilaw na rin caps lock. Ayan, ito, dalawang ilaw na. So, ibig sabihin, doon lang. So, at least, na-isolate natin yung problema na wala sa kable. Na supposed to be sa kable. Problema palagi. This time, hindi siya sa kable. Doon sa ibang parte, which is, yun nga, nabasa ng soft drinks kasi malagkit, hindi tubig. Yung tubig, madaling matuyo, pero yung soft drinks, kahit matagal yan, dahil may chemical, hanggang doon yung niya, hindi maalis yun. Yung tubig matutuyo pag tumagal kusang babalik siya sa normal pero yung soft drinks, parang permanent na siya doon.
conductor na ng electricity doon. So, yun, gumagana na. Yun, makikita na natin doon sa ano, gumagana na siya. So, mabuti, tsambahan natin. At least magagamit pa siya uli. Galing to sa Pisonet shop ko. Pinalitan ko dahil ay gumana. Hindi naman sinabi na nabuhusan ng liquid. So, pinalitan ko ng bago. Kasi lagi ako may reserva ng keyboard, mouse, lahat na pwedeng masira. Pati monitor, CPU, system unit, may stock lagi ako na pamalit. Pagka may nasirang isa, palit ka agad. Pagka may nasirang headset, palit ka agad. May reserva lagi. Tapos yun ang mga nire-repair ko, yung mga nasira. Ayusin ko lang yun. So, pwede naman ulit pagka na-repair. So, gumana na yung keyboard. Ito, punta muna tayo sa para makita ninyo na gumagana. PowerPoint, Excel. Ito pala. Yun, kitang-kita. Kailangan maputi kasi yung liwanag kasi. So, malakas yung kanang screen, ilaw. Patayin natin ilaw. Hindi pa rin makikita kasi maputi yung background, yung ng computer, monitor, yung TV. Pero at least yun. Yan, gumagana na. So, pupunta tayo dun sa bawa. Masyadong maputi yan. So, punta tayo sa isang na hindi maputi masyado. Para hindi lalabas na walang display. Punta tayo sa YouTube. Kailangan tayo. Maka-copyright tayo. YouTube. Ipatin YouTube. Ayan na, videos. Gumagana. Yun, gumagana siya. Ayun, gumagana. So, okay na. Hindi natin patatagalin kasi ma-copyright strike tayo dito. Pagka tumagal. Hindi sa atin itong nito. Itong material na ito, baka tayo madali. Kaya madalian lang. Ayun, okay na. So, successful tayo dito sa ating operation. So, yun ang mai-share ko sa inyo ngayon. Yung pag-repair ng keyboard na kung tutusin ay wala namang halos ito, value. Ano lang to? Mura lang to. Pero naipakita natin na pwede palang repairin yung mga ganito. Yung iba kasi tinatapon na lang kasi ano lang naman to bibili sa online, mura lang. So, hindi nila alam na gagawa pa. Yun. Kikita nyo. Silaw Kita pa rin. Gumagana. So, okay na. Hanggang sa susunod ulit. Sa sunod, siguro
Yung ka-partner naman ito, yung mouse, demo ko rin sa inyo kung paano pag-check, paano pag-repair. Siyempre, kailangan bago mo repair, checkin mo muna. Dapat alam mo pag-check. Pero kung hindi mo alam pag-check, paano ma-repair? So, importante na alam mo pag-check. At dapat, more or less, meron kang man lang kahit lumang computer para ma-check mo yung keyboard na ito or mouse na ito or laptop. Kahit na segunda mano lang, basta gumagana. Dahil kailangan mo pag-check ng keyboard, mouse, at pati monitor, kailangan mo rin. Kasi kung wala kang computer, yung ibang monitor, hindi lalabas yung display. Sabi niya, new signal, tapos mawala na. So, kailangan mayroon kang computer, kahit luma, kahit na Pentium 3 or Pentium 4, basta gumagana yung saksakan ng keyboard, mouse, at saka BGA terminals. Yun lang kailangan mo. So, okay na. Success. So, sa sunod uli,